Narito na ang kwento natin sa linggong ito. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para laging updated sa mga susunod na kwento. Dahil kung hindi, mumultuhin ka nila. Binasa niya ng binasa ang laman ng libro. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin niya natatapos ang pagbabasa at ang pagkabisa sa bawat salita. Mabuti na lamang at andyan si Carmela para tulungan siya na basahin ang hindi maintindihan na nakasulat sa libro. Nagtataka naman si Jaja kung bakit maraming alam si Carmela sa libro. Tinanong ito ni Jaja. Muling nagpaliwanag si Carmela. Mangkukulam silang lahat at nabasa na nila ang nilalaman ng libro. Ngunit biglang naglalaho ito sa mga kamay nila pagkatapos ng isang linggo. Tanging si Maria lamang ang nakakahawak nito kahit matapos na ang isang linggo. Sobrang lakas ni Maria kaya hindi kinayang talunin ni Carmela. Tanging si Jaja lang ang makakatalo sa kanya kaya karapat-dapat siya sa paghawak ng libro. Nakapatay na rin ng tao si Carmela ngunit ang kinukulam lang niya ay ang mga masasamang tao. Hindi rin lihim ang lahat ng hinihiling ni Rosenda kay Maria. Isa na doon ang gustong magdusa sila Jaja. Hindi rin makapaniwala si Jaja sa nalaman. Isang linggo ng comatose ang katawan ni Jaja. Tulala naman si Gigi sa tabi nito. Iniisip niya na wala siyang kwentang kapatid. Gusto man sabihin ni Gigi sa mga magulang niya ang tungkol kay Maria pero alam niyang hindi nila ito paniniwalaan. Ang nasabi lang niya sa mga magulang ay kasalanan lahat ito ni Rosenda. Napaluhan na lamang siya at yumuko. Pero may naramdaman siyang tumabi sa kanyang isang babae. Napatingin siya sa paanan nito. May tumutulong dugo. Kinilabutan siya. Hindi siya makatingin sa kung sino man ang tumabi sa kanya. Basta lamang tumutulo ang dugo nito. Lalo na siyang napaiyak nung biglang bumulong ito na humihingi ng tulong. Biglang tinawag si Gigi ng kanyang ina. Lumingon siya sa kinaroroonan ng babae pero bigla itong nawala. Nagpaalam naman ng mga magulang ni Gigi na uuwi muna sila. Pagkaalis ng mga magulang nito ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Jaja gamit ang katawan ni Rosenda. Kinukumbinsi nito si Gigi na siya raw ang kapatid niya pero hindi naniwala si Gigi at sinabi pang nababaliw na si Rosenda. Nagpatuloy nga siya sa pagbabantay sa katawan ni Jaja. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na mabubuhay pa ang kapatid. Bigla namang may kumatok sa pintuan. Tiningnan niya ito, ngunit wala siyang makita. Pati ang 4 na pulis na nagbabantay ay wala rin. Sinarado ulit ang pinto at naramdamang uminit sa loob ng kwarto. Tumingin ito sa kapatid. Inobserbahan nito at maayos naman itong nakahiga. Biglang tumunog ang cellphone niya at tiningnan kung sino ang nag-text. Sinasabing mag-ingat daw siya. Nabitawan niya ang hawak na cellphone nang makitang lumulutang sa kama ang kanyang kapatid. Hindi siya makagalaw, pagkos bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Lalo siyang umiyak dahil sa pagdilat ng kapatid ay nakita niyang may lumalabas na dugo mula sa mga mata nito. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya at sinabing susunod na raw siya. Marahas siyang napadilat at pinagmasdan ang loob ng kwarto. Nakahiga pa rin at hindi niya nakitaan ng palatandaan na gumalaw ang katawan ng kapatid. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang siya binangungot ng ganun. Tatayo na sana siya para uminom ng tubig nang biglang may tumawag sa pangalan niya at sinabing mag-ingat siya sa kasama niya. Nilibot niya ang tingin sa kwarto ngunit wala siyang makita. Ang tanging nasasambit lang niya ay ang salitang sino ka. Biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang pulis sa pag-aakalang tinatawag ito ni Gigi. Sa bahay ni Maria, ginagamit ni Jaja ang mahika ng libro para makausap ang kapatid pero hindi pa ganon kalakas ang kapangyarihan nito. Isang araw na lang ang natitira at maglalaho na ang libro. Unti-unti na rin niyang naiintindihan ang nilalaman ng libro at mababawi na rin niya ang kanyang katawan. Sa sobrang tahimik sa loob, sa silid kung saan nahuhulog sa malalim na pagkatulog ang katawan ni Jaja, tahimik na pumasok ang itim na usok.
Hindi napansin ng 4 na pulis na nagbabantay sa labas. Umikot ito sa nakahigang si Jaja, na tila may sariling buhay at gumagawa ng ritual. Kasabay nun ang pagmulat ng mga mata ni Jaja, nanlilisik at pulang-pula. Bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Umihip ng malakas ang hangin. Kasabay pa ng malalakas na kulog at sinundan pa ng kidlat. Dahil sa sobrang sama ng panahon, nawalan ng kuryente ang buong ospital. Nabahala ang mga magulang ni Jaja. Hindi nagbantay si Gigi dahil pumasok ito sa school. Agad naman pumasok sa silid ang mga magulang ni Jaja. Tila binagyo ang buong silid. Nagkalat ang dugo sa lahat ng sulok. Lumapit sila sa kama nang may napansing litrato sa gitna. Ang litrato ng kambal. Gulat sila sa nakitang nakaukit dito. Susunod ka na. Sa classroom naman, tinanong ni Brittany si Gigi kung ano na nga ba ang kalagayan ni Jaja, kung humihinga pa ba ito. Napikon naman si Gigi sa tanong ng kaklase kaya ibinuhos niya kay Brittany ang galit niya kay Rosenda. Sinabunutan niya ito, pinalmot at pinagsasampal. Agad naman hinila ng mga kaklaseng lalaki si Brittany dahil mukhang ayaw siyang bitawan ni Gigi. Dahil sa tindi ng inis niya, kahit malakas ang ulan ay lumabas siya mula sa paaralan at pumunta sa ospital. Sa grupo naman ni Brittany, halata pa rin ang marka sa leg ni Brittany ang kamay ni Gigi. Kaya nagbabalak silang maghiganti kay Gigi. Pero iniba ng isa nitong kaibigan ng topic. Naalala nila ang mga ginagawa nila kay Rosenda, tulad na lang ng paninira nila sa kanya, pang-iinsulto at marami pang iba. Natatakot tuloy sila baka gawin din ni Rosenda ang ginawa niya kay Jaja sa grupo ni Brittany. Habang nagkukwentuhan sila, may napansin silang babae sa harapan. Sobrang dilim ng paligid kaya hindi nila maaninag kung sino ang babaeng nasa harapan nila. Unti-unti itong lumalapit sa kanila. Nanginginig naman ang lahat. Bigla silang tumakbo. Halos madapa na sila sa kakatakbo. Napatigil si Brittany sa pagtakbo at lumingon sa likod. Hindi na niya naaninag ang babaeng umahabol sa kanila, ngunit paglingon niya sa harap, nasa harapan na niya ang babae. Nanlilisik ang pula nitong mata. Agad hinablot ng babae ang leeg ni Brittany. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ay inangat niya ito hanggang hindi na niya masayad ang paa sa lupa. Bakas sa mukha ni Brittany ang takot at paghihirap. Nagpupumiglas ito hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Nakita naman ng babae ang tumatakbong si Lucy at Aya. Kaya hindi na nag-aksaya ito ng oras at hinabol sila. Sa bahay ni Maria, nagtataka si Jaja sa pagpapalit-palit ng panahon. Ramdam niyang kakaiba ang araw na ito sa iba pang araw na lumipas. Marahil iyon na ang huling araw ng libro. Hinanda na rin niya ang mga gagamitin para tuluyan na siyang makabalik sa dati niyang katawan. Tinawag niya si Carmela ngunit wala na ito. Nilibot niya ang tingin niya at nakita niya ang isang batang babaeng nakadungaw sa bintana. Nakatingin ang bata sa kanya. Tatakbo na sana ang bata palayo pero pinigilan niya ito. Hindi na itanong ni Jaja kay Carmela kung sino ang batang tumulong sa kanya upang makapasok sa bahay ni Maria. Ngayong nakita na niya ang bata, ito na ang pagkakataon para makilala siya.